Sa sitwasyon mo ngayon, Myra, ano ka ba sa punto na kailangan mo ng tulong mula sa mga kaibigan? Oo. Oh, especially now kasi I'm paano sick. Paano sila makakatulong sa'yo? I'm sick. Nakakayaman pero mamamalimos ako. Mahal po dito sa ospital ko. And wala akong work. May business ako but it's not really that okay yet. I have 4 kids who's supporting me pero syempre hanggang saan lang baabot yung kaya nila, di ba? Na-max out ko na yung HMO ko. I need help. I need help kasi kawawa naman yung mga anak ko eh. Ako rin magsisimulan tumulong sa iyo. Wow! Nako! Giving you sa hospitalization at pagpapagamot. Hindi na lang kita crush, love na kita. Narito po tayo ngayon sa DLSU Medical Center sa Dasmariñas, Cavite, kung saan bibisitahin po natin ang dating sexy star na si Myra Manibog. Alamin po natin ang kanyang kwento ng buhay at magbibigay din tayo ng tulong pinansyal para kahit papano po ay maibsan ang kanyang pinagdaraanan ngayon. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Kasama na ho natin si Miss Myra Manibog. Myra, hindi masyadong maganda ang ating unang pagkikita, no? Oo nga, dahil nandito ka sa ospital. Pero kamusta ka na ngayon? Okay naman. So far, so good. Ano ba itong karamdaman mo? Kasi nung 2010, I was operated. Nakakuha sila ng 13 cm na cyst sa liver ko. So, they had to cut my liver, yung left side ng liver ko. After 10 years, nagkaroon siya ng abscess. Kasi diabetic din ako, so I'm prone to infection. So ngayon, yun yung ginawa ngayon sa akin procedure, inalis yung abscess. Pero na-biopsy sila noon? Oo, na-biopsy naman Hindi noon. ka naman... Benign naman siya. Benign naman. That's good. Benign naman. So itong abscess, parang nagkaroon ba ng ano yan? Parang infection? O infection, blood infection. Ang dami eh. Ang dami actually. Kasi wala na akong gallbladder. Kasi nung naoperahan ako noong 2010, pinutol yung liver ko, inalis yung gallbladder ko kasi nakakuha rin sila ng 8 gallstones. Tapos inalis yung ovary ko. Inalis na rin yung uterus ko. At saka appendix, di ba? Ang ganda ng lifestyle ko, di ba? Ang dami na palang tinanggal, oo. Yes. Tapos ngayon, meron kang parang ano dyan, no? Ano ito? Para saan yung parang bilog dyan sa harap mo? Dalawang itlog. Ano naman yan? Dito kasi yung parang yung abscess na natitira pa, dinidrain niya. Ayan siya. Medyo gross. Tapos yung operation was medyo painful. Ang no? sakit. Oo, grabe. Ang anesthesia sa akin hindi na masyadong effective. So while they were operating on me, I was conscious all the time. Although wala akong nararamdaman na pain, pero I can hear everything. Nakapikit lang ako, kunwari, para wag ma-conscious yung doctor. Kasi, syempre, baka pag nakita niyang nakadilat ako, matakot siya sa akin. Di ba? Pero, huwag ka masyadong tumawa. Sorry. Pero yun, I was conscious all the time. So, nararamdaman ko yung pag-drain out ng abscess, which is painful. Tapos, nung nag-wash out na yung anesthesia, ayun, nahiyaw na ako ng hiyaw dun sa baba. Sigaw na ako ng sigaw sa baba. Sobrang sakit. So ngayon kasi yung what needs to be done, tapos na. Which is na-drain na natin yung abscess niya. So basta na-drain na yung abscess niya, then given the right antibiotic, she'll be fine naman. Ang premise doon, dapat control yung sugar mo. Okay? Kasi she came with very high sugar, pero ngayon, control na naman yung sugar niya. Naturuan ko na rin naman siya kung paano siya mag-diet. So siya na ang bahalang gagawa. Mga kailan makakalabas, Dok? As long as lumabas yung culture, it will take about 3 to 5 days bago lumabas yung culture. Pag lumabas na yun, na-identify natin yung organism, may tablet na pwedeng ibigay, then probably we could discharge her in less than 1 week. So, the doctors, actually, they find me difficult yata eh.
Kasi tanggi ako ng tanggi. Eh kasi syempre, di ba? Buhay mo yan. Buhay ko to. Isa lang yan. Life, at saka, I know what's best for me. I know what's best for me. Ilang beses na na-operahan. Maybe that's what's best for you. Mawala lahat yun muna sa katawan mo, di ba? So, ngayon, paglabas ko dito, what I'm going to do is I'm going to be managing na talaga may diabetic. Bottom line, matigas ang ulo mo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ulo mo. Masyado akong magaling, Diyos ko. So, what are you looking forward to once na nakalabas ka na ng ospital? I'm looking forward to traveling more. Enjoying life. No? Enjoying life. Kasi at my age, been there, done that. Tapos na ako di ba? My kids are all grown up. Graduate na ako. Travel na lang muna ako. Oo, tama. Ilan ang anak mo? 4. At itong kasama mo ngayon, ang youngest mo? The youngest. My only daughter. I have 3 boys and 1 girl. Siya lang ang nasa entertainment? Yung dalawang kuya niya ay banda. Although, hindi full-time, nagre-release lang sila ng songs, pero hindi sila nagigig. Pagka lang may mga special events, special invitations, kanyan. Kasi alam mo naman ng lalaki, ayaw nila yung hindi financially stable, di ba? Pag sa music, unless talagang sikat ka na, hindi ka naman magiging stable. Ayaw nila nung gig sa mga bars na pa isa-1,000, hindi pang kaya bumuhay ng pamilya. Diba? Unlike my daughter, siya talaga full-time siya. Kasi architecture student yan. Tapos, sabi niya sa akin when she was in college, Mama, sabi niya, ang laki-laki ng ginagastos mo sa school ko, hindi ko naman ito gagamitin, sabi niya. Yung ginagastos mo sa school ko, gamitin mo na lang, gastusin mo sa music ko. Kasi this is what I really want, sabi niya. So sabi ko, you have to think 200 times. Kasi, hindi yan pwedeng yung gusto mo ngayon, tapos, pagka ayaw mo na, pag nahirapan ka na, pag di ka sumikat, kapag ka, ayaw mo na lang, basta. Sabi ko, sayang yung pag-aaral mo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, mamamatay akong mahirap, pero mamamatay akong musikero. Wow. O, diba? Paano mo naman hindi ilalaban yan? Oo nga. So, sinuportahan ko siya. Oo. I supported her music career, and so far naman, she's getting somewhere. That's nice. Slowly. At maglalabas na yata siya ng ng marami na siyang recording. na-release. Marami na siyang na-release na songs. Pero she's going to be releasing a new one by June. Alam ba nila yung pinagdaanan mo bilang isang artista? Open ka sa mga anak mo? Wala naman akong tinatago sa kanila. Tsaka, hindi mo naman kayang itago ngayon sa internet. Diba? Yung daughter ko nakipag-awayan before sa school. Kasi yung kaklase niya nanonood ng laptop, pinapanood yung movie ko. Pinukpok niya yung laptop nung kaklase niya sa ulo. Sabi ko, bakit? Sabi ko, are you embarrassed? Sabi niya, hindi. Pero bastos kasi siya. Alam niyang mama kita, ba't niya gagawin yon? Sabi niya. Parang nananadya. Yung feeling niya, binabastos siya. Diba? Which is understandable. Pero, they know everything. That's good. Hindi, ilang beses ko na rin naman po narinig yung stories niya, syempre. Pero, I'm proud of her. Kasi, of course, dahil she's proud of herself for what she did. She did what she had to do for her family. And, kasi baka sometimes nahihiya siya, iniisip niya yung iniisip namin. Pero hindi. Kasi, my mom operates with love always. Lahat ng ginagawa niya para sa family. Simula bata Kita mo, sabi sa'yo eh. Simula bata siya hanggang ngayon, without her family, wala siyang world. So, there's nothing to be ashamed of if that's what she feels. Hindi ka na-bother nung unang mo narinig yung kwento na yun? Actually, hindi naman. Kasi, growing up, simula nang nagkaisip na, mulat na kami dun sa fact na yun. Na ganun talaga yung buhay na nagkaroon siya. Never siya yung naging revelation na may aaminin ako sa'yo, ganito ako dati. Hindi ganun. Simula bata kami, alam mo na talaga namin. So,
Bakit mo naisipan na i-open up sa kanila yung nakaraan mo? Kasi yung ibang mga nanay, mga tatay, ayaw din na pag-usapan yung nakaraan eh. Hindi mo naman matatago yan eh. Actually, hindi ko naman in-open up eh. Hindi ko lang tinago. My mom is very proud of me. Kahit saan kami tumira, parati niyan, kinabukasan nakakalat na sa buong kali na si Myra Manibog nakatira dito. She's very proud of me. So, the kids, nasanay din sila na gano'n. Ang nanay nila, si Myra, and growing up, siguro nakakarinig sila ng stories, di ba? Na hindi naman sa amin nanggagaling, and they just accepted it. Hindi man nila ako tinanong, Mama, boldsar ka daw dati? Hindi, walang nagtanong sa akin. Sampalin ko sila pag tinanong. Ngayon, syempre na medyo mahina si nanay mo, may karamdamang pinagdadaanan at kailangan ng tulong. Anong mensahe gusto mong parating sa kanya? O sabihin sa kanya? It's okay. Kasi feeling ko nagigilty siya na may sakit siya. It's okay. Kasi andito naman kami lahat. Sa tayong pera eh. God will make a way. Kung may song ka na naiisip na pwede mong kantahin for her, ano yun? Anong song yun? Myra. It's about her life kasi. Okay. Started at 10 when your life did begin. The front line of a war that shouldn't have started yet. Ever since then you were called by a name that wasn't yours, that wasn't you. Mondays to Sundays you try to survive, looking for life on the outside. So you flew away at 16 without knowing anything you thought that you knew. You spent your lifetime trying to fight, but you know that there's no fight at all. The highs and the lows are the same, as you know. The only difference is if you're alone. So look around right now, you've got me. Look around right now, you've got a family. Look around your life and you'll see that you're not alone. Right now, I'm sure marami sa mga viewers natin ang nakakapanood sa abroad. No, yung matagal nang hindi in touch sa mga nangyayari sa Pilipinas when it comes to movies. Matutuwa sila kapag nakita ka. Sasabihin ng mga kalalakihan, uy, naging bahagi ng buhay namin yan. Nung bata kami. Alam mo, ang dami ko pa rin indecent proposal, Like? Oo, sa Facebook. Grabe, mga message request na hindi ko kakilala. Pinoy? Pinoy. Na mga, idol kita nung araw. Mga ganyan, no? Tumangkad ako dahil sa'yo. Lagi yun. Lagi narinig natin yun. No? Dati naman, meron pa nag-offer sa akin na wala kang asawa, tayo na lang, ganyan. Malagaan lang kita. Diyos ko, tanda-tanda mo na. Hindi ka na-offend pag gano'n? Kunyari, may mga gano'ng message? Hindi naman. I should be honored kasi crush nila ako, di ba? Pero, wag lang sobra. Kasi may mga sobra na bastos na talaga yung magpapadala ng mga pangat na pictures. Oo. Pag yung mga ganun, binablock ko na yun. Ito bang bahagi ng buhay mo to? Yung sinasabi nilang penetration queen, no? Yung natawag sa'yo. Is this something na hanggang ngayon nire-regret mo? Of course. Of course. Kasi, syempre, I regret it for my children. Dahil, kahit pa paano, it's a mark. It's a mark, di ba? Noong time na yun kasi, I was young. Ilang taon ka nun? 13. 13? 13. Nagpe-penetration ka na at 13? 13. Wow. Kasi I was at 12. Oh, okay. So, 13, when I did my first film, pero napalabas siya a year after. Kasi nga sobrang bold. So, sa Film Center of the Philippines na siya napalabas. Isa lang eksena ko doon, alam mo ba? Kasi cameo lang ako doon. Yung role na yun is for Myrna Castillo. Dahil sikat na si Myrna and launching movie yun ng soft drinks.
Kaso, I don't know what happened in Tulay Buhangin. For some reason, umalis si Myrna sa shooting. So, immediately they needed a replacement. And nung day na yon, karay-karay ako ng nanay ko at saka nung couturier na nag-handle sa akin. Dinala ako kay Tito Ray. So, halika na. Pagdating ko kay Tito Ray, same day, dinala akong Tulay Buhangin, artista na ako. Diba? Ganun lang kabilis. Tapos meron agad scene na gano'n? Ang scene ko nun is, isa lang, yun lang ang scene ko. Tapos, nung napalabas yung movie sa Film Center of the Philippines, napanood ng Butch Plata, the direct Butch Plata. And, siguro naloka siya sa tapang nitong babaeng to. Ganyan. Kasi may close-up nung ano? Oo. Direct Celso yan eh. Si Direct Celso is very experimental. Oo. Diba? So, yun. Kinuha ko ni Direct Butch Plata, dinala ko sa Regal. Yun na yung Naked Island, the next movie. Pero sa sa Snake Sisters, may penetration na ron? Wala pa. Wala pa. Exposure lang. Oo. Actually, dumating ang penetration latter part of my career na eh. Ito yung mga super sexy lang na mga roles. Oo. Una, puro ano lang. Mga sexy lang talaga, nudity, ganyan. Kasi nag-start ako mag-work 10 years old. Saan? Sa hotel. Okay. I was a lingerie model. Ako na yung breadwinner ng family ko. And then, yung may-ari ng hotel, siguro he liked me. Pinatawag niya ako para daw magko-costume fit. Sabi ng manager. Then, he locked me up in the hotel room for a week. For 1 week nandun ako, wala akong kausap. Pero everyday, pumupunta siya doon, nagla-lunch kaming dalawa. Ganun lang. Alam ni nanay ito? Hinahanap ako ng nanay ko. Hinahanap ka na? Hinahanap ako ng nanay ko. Tapos, hanggang sa dumating na yung point na nilulook forward ko na yung pagdalaw niya sa akin. Kasi wala akong kausap eh. Ako lang mag-isa sa hotel eh. Para kang prisoner. Para akong prisoner. Na pinapakain, ini-spoil. nililigawan, ganyan. Hanggang sa yung last day, bago niya ako nirelease, doon niya ako ginalaw. Tapos, Pero may feelings ka na sa kanya noon? may feelings na ako noon. Pero syempre, ayoko pa rin magpagalaw dahil 12 lang ako eh. Oo. Diba? So, nanlaban pa rin ako. Pinwer sa kanya? Oo, kaya lang, syempre, lalaki is lalaki. Tapos, nung lumabas na ako sa hotel, ang nanay ko, galit na galit, nagdidemanda na. Gusto na magdemanda, nagpatawag na ng pulis. Then, nakiusap sa akin yung guy. Since may feelings na nga ako, so sabi ko sa mama ko, hindi naman na natin yan mababalik, wala na tayong magagawa, diba? So, ayun. Tapos si Guy married? Married. Married. Ayun. So nangyari, sinettle na lang. Nagbayad? Nagbayad, tapos... Malaki ba yung binayad? Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa pera nun eh. Oo. Ako marunong sa pera nun. Pero matapos magbayad, kayo pa rin, nung Guy? Kami pa rin. Parang boyfriend mo na siya. Naging kami for ilang months. At alam ni nanay na meron kayong relasyon? Oo, kasi nagpupunta sa bahay. Grabe, at 10 years old? Pwede ba yun? 12 na ako noon. At umabot na ng 12? Oo, 12 na ako. Still, minor pa rin, di ba? Minor pa rin. Wow. Mahirap naman nun. Oo nga. Parang hirap tanggapin. Pero kasi ang laki kong bulas eh. Ang laki kong bulas. Nung 12 ako, 5'6 na ako. Oo. Buo na yung katawan. Pero yung mind mo, syempre, hindi pa masyadong developed. Oo naman. Wala ako pa talaga. Pwede kang loko-lokohin doon. Ang alam ko lang nun talaga magtrabaho. Oo. Trabaho. Gusto ko lang magtrabaho, paaralin ko mga kapatid ko. Ganun lang. Kasi, may history pa yan. Ako, Julius, ang buhay ko. 9 years old ako, I was molested by my stepdad. So, that's the reason why at 10, nagtrabaho, I decided to work. Kasi gusto kong umalis dun sa stepdad ko. Diba? Although, dun sa stepdad ko, wala namang penetration. Chancing, ganyan. Pero nararamdaman mo kasi if you're being molested Yes. Diba? Kahit bata ka. Alam mo eh. Hinahalik-halikan ka siguro. Halik-halikan ako. Lalo na pagka darating siya, sabihin ng mama ko, buksan mo yung pinto. Nasa second floor kami. Kasi apartment.
buksan mo yung pinto, andyan papa mo. Ayoko, natatakot na ako kasi alam ko pag binuksan ko, hahalikan ako, hawak-hawakan ako. Hindi ako makapagsumbong sa mama ko kasi Kakampihan niya yun. baka hindi maniwala. Normal na isip ng bata yan eh, di ba? Oo. Ayun, so sa galit ko, sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Iyak ako sa chapel sa school. Sabi ko, trabaho na lang ako, sabi ko. Tapos sinabi ko sa mama ko, mama, gusto ko na mag-work. Nung una, ayaw pumayag ni mama, nagagalit kasi bata lang daw ako. Eh, hirap din kami sa buhay. Siguro na-realize niya, gusto nang tumulong nitong anak ko. Akala ko naman ipapasok akong waitress or sales lady. Ginawa ko lingerie model. Iba rin ang nanay. At 10 years old, no? At 10 years old. Nagalit ka ba sa nanay mo? Dahil sa ginawa niya? Nung una nagalit ako sa mama ko. I resented her for passing down her responsibilities to me. I resented her for making me a bold star. Kasi lahat ng choices sa buhay ko, hindi ko naman choices to eh. Diba? Kasi siya nagpasok sa akin kay Tito Ray. Siya nagdala sa akin sa Tuloy Buhang. Lahat ng nangyari sa buhay ko, I was a minor. And she should have guided me better. Yun yung feeling ko. Yeah. Pero when I lost her, nung 2021, when I lost my mom nung 2021, na-washed out lahat ng galit ko and I realized how important she is to me. Kasi I realized I'm a single mom. And without her, hindi ako nakasurvive. Paano ko nabuhay yung mga anak ko? Sino mag-aalaga sa mga anak ko? Nung nagkasakit ako, she was the one na naghahanap ng kakainin namin kasi hindi ako nakakapagtrabaho for a year. Alam mo, no one believes, pero kahit piso, wala ako sa bulsa. For 3 months, puto lang ilaw ko. Hindi ako makabayad ng ilaw. Walang naniniwala. There was a time, Christmas, naalala ko yun. Nangangaroling kami si Alex, nagigitara ako, yung eldest son ko, tsaka mama ko. Nangaroling kami kasi wala kami pang Noche Buena. Nangaroling kami ng December 24. Alam mo, na-realize ko lahat ng sacrifices ni mama sa akin. Na, yes, yung values niya mali eh. And it's not her fault kasi mali rin yung childhood niya eh. Diba? So, mali yung values niya. And nagkataon na ipasa niya sa akin yung maling values niya. Hindi niya ako naalagaan ng tama. But it's not her fault. Yun yung, ano niya eh. Yun yung surroundings niya. Yun yung kinalakihan niya. And I love her very, very, very much. And you miss her? I do. I miss her. Pero kahapon inaaway ko siya. Kasi, yung, meron akong phlegm dito sa ano. My mom kasi she died of COVID. Delta variant. And ang dami-dami niyang plema dito, hindi siya makalunok. Sabi ng daughter ko, hala mama, sabi niya, si Lola ganyan. So, naaway ko siya. Sabi ko, hoy Georgina, umalis ka dito. Sabi ko sa akin, sobra ka na, grabe ka sa akin ha. Lahat ng sakit mo, pinamana mo na sa akin. Maawa ka sa mga apo mo, hindi ko pa oras. Sabi ko sa akin. Napag-usapan niya ba yan bago siya pumanaw, yung tungkol dun sa mga naging pagkukulang niya sa iyo? Did she apologize for what she did? No, she never did. Never nagkaroon ng conversation. Hindi niya. Mama ko kasi, ano yan eh, denial queen. Denial queen. Lahat ng gawin niya, hindi niya ginawa. It's all my fault. Ganon lagi siya. Pero when she was dying, hawak ko yung kamay niya. Nagingalo siya. Sabi ko sa kanya, ma, sabi ko, kung kaya mo pa, laban ka pa. Kasi walang tumanggap na doctor, Julius, naka-home care siya. Sabi ko, mamayang gabi, dadalhin na kita sa hospital kasi may nag-text na hospital. Sabi ko, pero kung di mo na talaga kaya, sige na, sabi ko, pahinga ka na. Pagkasabi ko nun, she took her last breath. She was just waiting for my go signal talaga na ma-okay na ako. Siya talaga yung partner ko eh. Siya talaga. Hawa ako sa kanya nung may sakit siya kasi walang doktor. Ang doktor niya is online. Kasi walang doktor eh. Delta. Walang gusto, ang hospital puno.
So, kinuha ko siya ng RN, dalawa yung RN niya, palitan. Tapos naka-oxygen. Ano mo, ang ginagastos namin noong time na yun, 50,000 a day just for her. Sa antibiotics niya, 6,000 a day. Yung TPN niya, 15,000 a day. Grabe. Namamalimos ako sa Facebook. Talaga namalimos ako sa Facebook para ma-survive ko si mama. Pero wala, hindi talaga niya kinaya. And the trauma associated with it, no? Diba? Grabe. Ang sakit pa, nung namatay siya, hindi namin maburol kasi COVID. Cremate immediately. Tapos yung brothers ko nasa Pampanga, hindi siya makita, hindi siya nakita man lang. So, nung naging halo siya, naka-video call lang kami. Thank you. Tapos, yun, yung namamatay siya, ang hirap kasi, syempre, may plan naman siya eh. So, we wanted na sana, nandun ka. May mga request pa siya sa apo niya. Sabi niya, pagka sa burol ko, kakantayin mo yung Let It Be, ah. Sabi niya, hindi man nagawa kasi hindi nga siya naburol, di ba? Tapos, nung kinuha siya, nilagay siya sa bag, di ba? Tapos, ilalagay muna siya sa freezer bago siya i-cremate the next day. Sabi ko, wawa naman si mama. Sabi ko, ayaw na ayaw nun ng malamig. Tapos ngayon, nasa freezer. Yun, iniiyak ko rin yun, syempre. Alam mo. Grabe, no? Iba rin talagang, ang relasyon ng mag-ina, no? Kahit na gaano kabigat yung naging pagkukulang ng isang ina. Kahit na galit ka. Hindi, mapapatawad mo pa rin talaga, no? At the end of the day, marirealize mo, ikaw pa rin yung mali. Ako pa rin yung Pero mali. I don't think ikaw yung mali. Siya yung mali ron. Kaya lang, syempre, nangyari na eh, no? Ano pa bang pwede mong gawin? Pero dami kong regrets kasi I should have taken better care of her. Sana napag-abroad ko man lang siya. Ano mo yun? Yung sana nadala ko siya sa mga iba't ibang lugar, napasarap ko siya ng gusto. Yung mga ganon. Yung mga regrets ko na kaya ko namang gawin, bakit hindi ko ginawa? Minsan, dahil sa galit ko sa kanya, papasok siya sa kwarto ko, tapos gusto niya lang kasama ako makikipagkwentuhan, pero ayoko makipagkwentuhan sa kanya kasi naiinis ako sa kanya. Ganon. Yung mga regrets ko sa buhay ko. Yeah. Yun siguro dapat matutunan din ng mga viewers natin. Di ba? Oo. Baka nakakaligtaan nila yun. Tsaka wag magtanim talaga yung... Kasi galit naman ako sa kanya, pero kasama ko naman siya. Paano nangyari? Paano kanya pinasok sa sa pelikula? Yun nga, basta dinala niya ako kay Tito Ray. Alam niya naman si Tito Ray is, bold star maker, di ba? So, the mere fact na dinala niya ako doon, alam niya ang magiging ko. Tapos sasabihin niya, in denial siya na, hindi ko alam kung anong ginagawa mo doon. Pero nandun siya sa shooting. Diba? So, dapat soft drinks beauty ka? Oo, dapat Merinda Manibog ako. Merinda Manibog? Yung Manibog, saan galing yun? Kay Liza Manibog, Miss International. Miss International. Oo, Miss Ang real name mo ay? Geraldine. Geraldine? Zerbulakos. Parang Greek ka? Greek. Greek kayo? Greek ang father ko ay may lahi. Oo. Tapos, si Ray ang nakapili ng Manibog. Si Ray, Tito Ray ang pumili ng Manibog. Okay. Gusto niya Merinda Manibog. Okay. Sabi ni Direk Celso at Castillo, ang OA. Sabi, Merinda na Manibog pa. Mamili ka, isa lang. Sabi ni Direk Celso. So, si Direk Celso nagbigay sa akin ng Myra. Kaya so, nawala na yung soft drinks? Nawala. Naging Ancola na ako. Okay. Di Ancola. Okay. Oo, yun ang tawag nila sa akin, Di Ancola. Pero bahagi ka pa rin ng grupo na yun? Bahagi ako ng soft. I'm part of the Soft Drinks Beauties. Okay. Yun. So, yun na yung naging first movie mo, yung Snake Sisters. Snake Sisters. Tapos Naked Island, sa Regal, with Altantay. Kaming apat pa rin yun, soft drinks pa rin. Tapos yun, sunod-sunod na Matokso Kuya Angel with Eddie Garcia. Yun. Madami ng mga magagandang projects. Tapos latter part na lang pumasok, na uso kasi yung penetration. Ano ba nauso yan? Hindi ko nga alam eh. Biglang, nagsawa sa mga pumutok sa mga sexy. yung mga pito-pito films na 7 days lang ginagawa, ganyan. Tapos saan pinapalabas yun? Sa provinces. Saka sa video, no? Kasi nagulat nga ako. Meron ako ginawang movie, Bomba Queen.
dancer ako sa, ang role ko doon, dancer. Sasayaw lang ako. Tapos, there was one time, may show ako sa probinsya. Nakita namin ni Mama palabas doon. Sa pinanood namin. Pagdating doon, nagulat ako. Banana cutter pala ako. Sabi ko, galing ko pala. Ang galing ng shot, ha? Mukha ko talaga bumababa na gano'n. Pagdating sa baba, nagpuputol ng saging. O, di ba? Sabi ko, makakapanood nito, akala nila talaga ako to, di ba? Galing ko. Pero actually, hindi ako yun. Hindi ko kaya yun. Double. Ano yung marami nanonood habang ginagawa niyo? Hindi. Sino lang ang Director, cameraman lang. Tapos yung mga leading man mo doon? Mga boyfriend ko. Nagkaroon din kayo ni George Estrega ng movie? Oo, nagkaroon. Hindi ko naman naging boyfriend si George. Pero nagpere kayo? Oo, meron. Bakit ka pumayag kay Tito George? Si George Estrega. Talaga? Gusto ko nga si Erap eh. Kasi hindi nagpipede si Erap. How is it like? Professional kasi si Tito George eh. Hindi ko rin naiintindihan naman bakit siya gumagawa ng ganong pelikula. Kailangan eh, di ba? So, I really don't understand. Siguro trip niya lang. Di ba? Pero, wala naman kay Tito George. Wala eh. Walang nakakayaman sabihin, pero walang mali siya. Wala talagang mali siya eh. Tulugo? When I do mga sexy films, sexy roles, bed scenes, ganyan, walang mali siya talaga, Julius. Pero penetration to. Paano magkakaroon ng walang mali siya yun? Bubukaka ka lang naman eh. Kailangan ba may mali siya yun? Siya on his part. Siya siguro may mali kasi kailangan niyan basahan, di ba? Napakaswerte naman ni Tito George, no? Dami niya mga Ang dami George. Usapan niyo ba yun? Tinanong mo siya, bakit ginagawa mo yan? George Estragan ka na. Hindi, takot ako sa kanya eh. Talaga? Kasi ibang level siya eh. George Estragan yan eh, di ba? Kapatid ni Erap yan. Di ba? Siyempre, ibang level yan eh. Kaya, hindi siya nanligaw sa'yo? Hindi niya ako type. Ilang beses yung ginawa yun? Ilang movie pa dalawang movie lang yata Dalawa kami lang. ni Tito George. Tapos yung mga boyfriends mo, sino-sino yung mga naging boyfriend mo na? Bobby Benitez, Franco Madrigal. Yun lang yata. Si Mark, hindi ko naman naging boyfriend sa Joseph. Nakaano mo rin yan? Si Mark Joseph? Yung first movie niya, Silip. Pero walang pene yun. Pero, Gino Antonio, nakasama mo? Hindi. Walang kasama. Gwapo rin ni Gino. Huy, kawig mo yun. Diba, no? Gusto ko ma-interview yan si Gino Antonio, ha? One day, Kawig mo si Gino Antonio. Talaga? Oo. Si Greggy Liwak. Greggy, nakasama ko sa Nagpipeni ba yun noon? Hindi. Ayaw niya. Siguro. Oo. Siguro Kasi pwede naman kung gusto niya, di ba? Siguro ayaw niya. Yung time na ginagawa mo yan, gusto mo talaga o napipilitan ka lang? Napipilitan lang. Kasi si nanay. Gusto nun, Diyos ko. Oo. Ayaw ko. Mga ilang taon ka niyan? Hindi ako nag-prostitute eh. Mga ilang taon ka niyan? Mga 15? Mas malaki ba ang bayad pag pene? Siguro. Alam mo kasi, nung time na nag-work ako, kahit piso hindi ako mahawak ng pera. Si mama lahat. Nasa kanya lahat ng pera ko talaga. Pero si nanay, habang nagpepene ka noon, nanonood? Hindi. Wala. Pero nandun siya sa shooting. Alam niya na may penetration na nangyari. Siya tumanggap ng movie. Hindi mo siya sinisita, Mami, bakit po naman ako pinabayaan ganito? Actually, there was one time na nag-confrontational kami. I asked her, sabi ko sa kanya, Mama, sabi ko, I didn't actually ask her, but I accused her. Sabi ko, ikaw, pinayagan mo akong ganyan. Tumanggap ka ng mga ganyang movie. Sabi niya sa akin, hindi Kung nag-Japan ka na, wala na movies to? Wala. Hindi. Nagmo-movies pa rin ako. Pero nagstay ako doon for 6 months. Doon ko na-meet yung husband ko. Kaya ko naman naging jowa yung husband ko. Kasi syempre, dumating ako doon, artista. Sanay ako ng maraming alalay. Meron akong taga-suklay ng buhok ko. Yung mga ganyan. Tapos pagdating doon, you have to, kailangan marunong kang makisama Sa bahay, kailangan maglilinis ka, maglalaba ka ng gamit. Hindi ako marunong. Ang maruming damit ko, nakatambak lahat sa kama ko.
Alam mo, panty ko, tinatapon ko na lang, bibili na lang akong bago. Kasi hindi ako marunong talaga eh. Hindi ako lumaki na domesticated eh. Diba? Lumaki ako, I was raised... Senyorita ka. Senyorita. Dahil ako yung kumikita ng pera. Siyempre, Diba? breadwinner eh. Breadwinner ako. So, kumbaga, initan ako nung mga kasama ko doon. So, one night, pag uwi ko, babasagin ang mukha ko. Hampasin ako ng 1.5 na Soft drinks. soft drinks. Sino to? Yung mga kasama ko doon na model. Buti na lang, yung grupo ng husband ko, sa same owner yung bar namin, dumalaw sila doon. Pagdalaw nila, nakita nila, pinagkakaisahan ako. Lumalaban naman ako, syempre. Pero, syempre, 5 sila eh. So, yun, pinagtanggol ako ng husband ko. Tapos siya naglaban ng mga damit ko. Siya naglilinis pagka Anong trabaho niya? Dancer. Dancer din. Dancer. So, yun, nahulog yung loob ko. Yeah. Yan. So, wala. Umira lang katangahan. Naging kayo? Naging kami. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, we got married. Kinasal ako 18 years old. Then I got pregnant at the age of 20, yung first son ko. Okay. Yun. Kamusta naging career mo nung may asawa ka na? Siyempre, medyo tumamlay dahil hindi na ako tumatanggap ng mga bold films to protect him, di ba? Eh, wala rin naman siyang kakayahan sa buhay. Kaya, tas babayero pa. Tapos bumalik kami sa Japan. Pagdating namin sa Japan, nung nanganak kasi ako sa first son ko, tumaba ako. So, na-insecure ako ng todo. Tapos wala nang movies. Siyempre, wala nang masyadong pera. Sobrang insecure ko. And then, pagdating ko sa Japan, sabi nila yung shabu, nakakapayat daw yun. So, nag-try kami mag-asawa. 2 kami. Hindi naman ako pumayat. Napraning ako. As in, umabot ako sa point na talagang yung hallucinations. Nakakakita ko ng ng pagharap ako, bawa ganyan. Tingin ako sa wall or sa mirror. Makita ko yung husband ko. May kasamang babae sa likod ko. Nakakarinig ako ng voices. Grabe. Tapos, nakikita ko yung demonyo. Ganun katindi yung hallucination ko. Tapos, as in, sobrang so naghiwalay kami doon, nagbubugbugan na kami. Siya rin gano'n. May tama na rin. Siya, sabi niya, I think mas better siya sa akin eh. I think siya, hindi pa siya ganong stage. Pero ako, grabe na talaga yung nangyari sa akin. Tapos nang bababae siya. Eh, alam mo yun, yung sakit, ang sakit nun eh, yung buong Filipino community, alam na nang bababae yung asawa mo, ikaw lang di nakakaalam. Siyempre, pride ko yun. Ang sakit-sakit sa akin nun. So, lagi kami nag-aaway. Eh, binubugbog niya nga ako kasi lumalaban ako, matapang ako eh. Huwag ka nang lumaban, parang awa mo na, mapapatay kita. Ganyan na sabi niya sa akin. Pero hindi ako tuminto, lumalaban ako talaga. Habulan kami sa train station sa Japan. Grabe, nagwala talaga kami doon. Sabog kami ng lagim. Ayun, tapos... Naghiwalay kayo? Nag-TNT kasi kami, oo. Doon kami naghiwalay. Nabuntis ako sa second son ko. Nung nabuntis ako sa second son ko, yun, that's when I decided to come home. To go home. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, actually, nung nandun na ako sa Japan, dun yung, yung aking turnaround. Kasi, I was at the lowest point of my life. Alam mo, nag-astral na ako. Yung, nakikita ko yung, feeling ko floating ako. Tapos nakikita ko yung nangyayari sa buhay ko na hindi maganda. So yun, iyak na ako ng iyak. Tapos hindi ko na alam, may nagregalo sa akin ng prayer book. I read it from cover to cover every day kahit di ko na siya naiintindihan. Kasi wala na talagang ang sabog na utak ko eh. Pero I read it from cover to cover, not realizing na the Holy Spirit was already moving through me. Gumagalaw na talaga yung Holy Spirit. Tapos yun, I found myself crying na talaga. Sabi ko, Lord, pauwiin mo na lang ako. Sabi ko, promise ko sa'yo, pag uwi ko,
magbabalik loob ako sa'yo. Kasi nakakita ko ng magazine sa Japan, yung kay Boyet De Leon, launching ng Oasis of Love. Sabi ko, parang gusto kong mag-member dito kasi puro artista, di ba? So yun, awa ng Diyos, nakauwi naman ako. Punta ako ng Philippine Embassy. Nakapila ako, nga ba napila, nilapitan ako ng consul. Di ba ikaw si Myra? Sabi niya, opo, alik, sabi ko. Yung pala, ang namang manager ko, si Tito Ray, noong time na yon, araw-araw akong front page sa People's Tonight, People's Journal. Kasi 2 years na akong hindi sumusulat sa nanay ko. So, hinahanap na nila ako. Myra nawawala sa Japan, Myra na Yakuza, Myra kung ano ng mga headline. So, nagkaroon na ng pressure sa Philippine Embassy looking for me. So, nung nakita ko, pinauwi agad ako. Ang bilis naman ng OWA. Pagdating ko naman ng Pilipinas, di tawag ako kay Tito Ray. Magmi-meet up kami the next day, pinatay naman siya. Yun na yun. Pinatay siya. Nung pinatay siya, sabi naman ni General Balbas, ang may susi daw sa pagkamatay niya ako. Dahil? Dahil ako daw yung sa Yakuza. Sa Yakuza. Hindi naman nila alam na nandito na ako sa Pilipinas. Nagwi-withdrawal ako sa drugs. So, syempre, napraning ako lalo. Nagtago ako. Tago ako sa bahay ng biyenan ko. Doon ako hanggang nawala yung issue, hanggang makapanganak ako. Doon ako sa bahay ng biyenan ko. Grabe yun. Kung bakit ako, anong pinalaman ko? Diyan nakauwi ko lang diba? Pero in the end, ang lumabas, di ba, parang Alex Bongkayaw daw. NPA tumira sa kanya. Parang inako ng Alex Bongkayaw. Although, wala namang clear na ano pa rin. Pero sabi nila. So, natuloy ba yung Oasis of Love, membership? Ito na. Di syempre, nanganak ako. So, kailangan magtrabaho. May mga anak ako. Pasok ako ng trabaho. Alam mo kung saan ako napasok? Impyerno. Pangalan ng bar. Club. Impyerno. Okay. Tapos, The irony, no? The irony talaga. Tapos, may nakakita sa akin doon. Dancer ka doon? Hindi, manager na. Matanda na ako. Okay. Tapos, may nakita sa akin doon. Sabi niya, si Myra ka, ang ginagawa mo dito? Punta trabaho. Hindi ka bagay dito, sabi niya. Tinulungan ako. Dinala ako sa Oasis of Love. Ayun na. Ayun. Imagine, Oasis of Love talaga ako dinala, di ba? Yung talagang plano mo. Nakalimutan ko yung promise ko kay Lord, pero si Lord di niya nakalimutan yung usapan namin. Tapos nag-full-time ako sa church. As in, full-time service. Wala na impyerno? Tinalikuran mo na? Walang trabaho. Full-time talaga for a year. Sa music ministry lang ako. Punta ako sa mga outreaches, ganyan. It was the happiest year of my life. Happiest year of my life. Talagang... You're at peace. At peace. Ang saya-saya. Na-experience ko talaga how it is living with the Lord. Talaga. And, ayun, doon ako nakapag-build ng relationship with Him. Hanggang ngayon, it's been, 1994? It's been ilang taon na. Diba? I've been with Him for how many years? Although, I don't go to church every Sunday, but my relationship with God is very strong. Umalis ka doon sa Oasis? Ang layo ko na kasi. Masyado nang malayong puntahan. Tapos, nag-attend ako ng mga iba't ibang communities. Nagtayo ako ng community sa Pampanga, Love of God. Yes, tapos pero ngayon binigay ko na rin siya sa mga taga doon kasi hindi ko na rin siya kayang i-manage, 'di ba? Dahil nandito na ako. So ngayon, floating ako. Floating. Pero pag alis mo dun sa Oasis, nagtrabaho ka ulit? Nag-corporate na ako noon. Saan ka nag-corporate? Nag-start ako as academic trainer sa Belstar. Belstar Promotions kay Bella Di Mayor. Yes. So, I started as an academic trainer hanggang na-promote ako into marketing manager. Tapos, nung umalis na ako ng Belstar, nag-BPO ako. So, nag-call center agent ako. Eventually, got promoted into supervisor. Hanggang naging ako assistant vice president, hanggang nag-retire ako. And now, assistant vice president?
ng BPO. Now, nag-resign na. Ako nag-open ng BPO dito sa Dasmariñas, Icor, Pala-Pala. Ako nag-hiring, nag-training ng tao dyan. Nakakilala ka ba ng panibagong pag-ibig pagkatapos nun? Wala. Wala na. Kasi nung lumalaki na yung daughter ko, na-realize ko, ayok mangyari sa kanya yung nangyari sa akin. So, iniwasan ko na magdadala ng lalaki sa bahay. Although, hindi rin naiwasan, pero... Dahil? And she also had a bad experience, but that's her story to tell. And then yung father nila, saan mo nakilala? Father nito, by accident yon, pinadala ng demonyo yon sa akin. Kasi, nag-start ako ng community sa Pampanga. Hindi, joke lang. Alam mo naman, pagka leader ka ng community, kung sa normal na tao, 7 demonyo yung nakapaligid, dun sa leader, triple. Diba? So, I was really tempted. Pinadalan ako ng temptation. Weakness ko yan, pag-ibig. Kasi pangarap ko yan since I was a child yung magkaroon ng buong family. Kasi nga broken family ako. So, yun, pinadalan ako ng isang lalaki na akala ko naman makakasama ko habang buhay. Yung pala, nabuntis lang ako tapos wala na kami. Mabuti naman. Oo. Isa lang ang naging anak mo sa kanya? Oo, siya lang. Last na yan, ayaw ko na. So, 2 anak mo doon sa una, ang anak mo 3 bale, lahat? 4. So, yung 2 doon sa una, sa Japan, yung isa, sa gitna? Adopted, and siya. So, yun na. So, nag-retire ka na from the BPO industry. Paano ka nagsimula ulit ng buhay mo? Wala, kasi nung nag-retire ako, nag-focus ako into managing them sa music career nila. Okay. Kasi mga bata pa sila nun. So, wala rin naman ako alam sa music industry. Ang alam ko, movies. Diba? So, wala rin kami narating. Pero kahit pa paano, dahil sa mga connection, kahit konti-konti, kahit pa paano naman, nakapag-release kami ng album. Wala kaming alam. Diba? And then, gradually, natututunan, ganyan. Hanggang sa siya na yung, si Alex na nakaalam talaga ng ng sikot-sikot sa music industry. Tapos, yun, minanage siya ni Tito Benny sa turno. So, nakapasok siya sa Himigandog. Himigandog 2019. Isa sa mga songs niya, kasi she writes her own songs. So, yun. Successful naman siya so far. I mean, she might not be where we want her to be at the moment. But she's getting there. She's getting there. Ayun. Dahil ako bored sa buhay ko, wala na akong ginagawa. Diba? So, binigyan niya ako ng travel agency. Mura lang naman yun, franchise lang. Tapos, online lang, sa bahay lang. Okay. Ganyan. So, wala rin naman akong customer. Kapag Ngayon magkakaroon na. Kasi pwede na natin i-announce yung travel agency kapag mo. may mga kaibigan siya na gustong mag-travel, ako rin, mga kaibigan ko na gustong mag-travel, yun lang din yung customer namin, di ba? Ano pa ang travel agency mo? Magka. Myra, Alex, G.A., Kevin, Ike. Ayun. Online to, Online. O yan, baka gusto nyong magpa-schedule ng trip sa kanila. O kontakin nyo sila. Lang. Meron kaming tours. Meron kaming tours, local and international. Or kung ayaw nyo mag-tour, gusto nyo mag-DIY, kahit ticket lang po bilhin nyo sa akin. Parang awa nyo na. Ayan, tulong nyo na yun sa kanya. Pareho lang ng presyo Saka dami scammer ngayon ng mga travel agency online. Ay, oo, totoo. Diba? Pero at least sa'yo, yan, nakikita nyo yung owner dito, kausap natin. Legit naman ako. Legit to, no? So, okay naman ang buhay nyo ngayon? How do you go about yung day-to-day life nyo? Okay naman. Hindi naman kayo nagkukulang sa finances? Kasi malalaki na yung mga kids. So, they share. Diba? Kasi we live in one house. So, tulong-tulong na sila. Doon sa mga experience na nangyari sa inyo ng nanay mo, ano yung iniisip mo lagi na hindi mo gagawin sa anak mo na babae? Kasi nung araw, ayaw ko talaga si Alex na makapasok sa bar. Magtrabaho sa bar, yung ganyan. Ayaw ko talaga.
Actually, yung operation ko ng 2010, dahil sabi ng doctor ko, 50-50 yung chances of survival. I talked to her kuyas. Sabi ko, promise niya sa akin, hindi niya pagtatrabahoin sa bar si Alexandra. Kasi ayoko talaga. Pero because of her singing, she has to. Kailangan niya kumanta sa mga bars, makagain ng experience, makagain ng confidence, 'di ba? So, yun, wala. Hindi ko rin naiwasan. Anong lesson ang gusto mong i-share sa mga viewers natin pagdating sa pagiging isang ina? Siguro just be honest. Kasi ang mga bata matalino. Matalino sila. And ako, my greatest blessing in life are my children. Without them, there's no sense in living. Wala akong purpose to. Sila lang yung purpose ko. And I'm very thankful to God na binigyan ako ng 4 na angels who love me for who I am, who accepted me for who I am. Likewise, as a parent, we have to learn how to accept them and nourish them kung ano yung gusto nila sa buhay. Diba? Pag nahanap nila yung passion nila, let us be happy for them. Huwag natin ipilit yung gusto natin na hindi naman nila gusto. Diba? Kasi I believe if you love what you're doing, your job will love you back. Diba? So, sa mga bata, yun lang sa akin. Just be honest, be transparent, and protect them as much as we can. Ayoko silang masaktan, pero we cannot really protect them all the time. Diba? Basta nandyan lang lagi. Sa sitwasyon mo ngayon, Myra, ano ka ba sa punto na kailangan mo ng tulong mula sa mga kaibigan? Oo. Especially now, kasi I'm sick. Paano makakatulong sa'yo? I'm sick. Nakakayaman, pero mamamalimos ako. Mahal po dito sa ospital ko. And wala akong work. May business ako, but it's not really that okay yet. I have 4 kids who's supporting me, pero syempre, hanggang saan lang ba aabot yung kaya nila, diba? Na-max out ko na yung HMO ko. I need help. I need help kasi kawawa naman yung mga anak ko Kawawa naman. Especially si Alex. Siya yung nag-shoulder ng bulk. She's the one shouldering the bulk. Kasi yung mga kuya niya naka-fixed income. Hindi kagaya niya, yung income niya is flexible. Diba? Pero, syempre, saan ba kukuha ng pera yung batang yan? Ayoko siyang gumawa ng masama. Ayoko siyang ma-force na gumawa ng masama. Yun. Paano ka nila kukontakin? Sa Facebook. So yan po mga nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen, mga bank accounts at GCash account na pwede nyo pagpadala ng pera. Especially dun sa mga kaibigan ni Myra, mga fans niya, no? Tulong-tulong tayo, lalo sa mga nasa abroad, no? They can send their donation sa Super Thanks, no? I-like nyo lang po yung Super Thanks button. Tapos yung mga ibibigay nyo po dyan sa Super Thanks, ita-turn over po natin kay Myra. Thank you. Oo. Salamat in advance sa mga tutulong. Thank you. God bless you. Don't worry, God is good and you cannot outgive God. Diba? So, whatever you are going to share, I'm sure God will give it back to you 100-folds. Hindi man po sa akin manggaling yan. Manggagaling po yan in other ways. Ayan, dahil humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan, ako na yung magsisimulan tumulong sa iyo. Wow! Nako! So, I'm giving you 50,000 wow! para makatulong sa iyong hospitalization at pagpapagamot. Hindi na lang kita crush, love na kita. Agawin kita kay Tintin. Agawin talaga. Good luck sa iyo, sana ay gumaling ka na at yung findings sa iyo ay maging okay naman. Thank you so much, Julius. I really, really, really appreciate it. God bless you more. Thank you. Thank you. Maraming nagmamahal sa iyo. Hintay mo lang. Darating yun. Salamat po. Salamat.
Yung ulit-ulit. paulit-ulit. Minsan isipin mo, talaga bang hindi niya naaalala? Yung ganon. Ano yung treatment nyo kay mama? Para maintindihan din ng mga nanonood sa atin yan na usually ganito yung nagiging proseso. So after ng MRI, ano po yung mga sumunod? So, what we did that time is kailangan kasi kalmado siya eh. So, we started her on, I think, mga antipsychotics to calm her down. Yeah. Then, eventually, isa-isa yung gamot na pinasok. Yung memantine, which targets certain receptors in the brain. And yung Ano para mawala yung hallucinations niya? to treat dementia itself. Tsaka yung ribastigmine, yung parang sticker. Yun nga, yung patch. Yung parang patch. To treat a certain neurotransmitter deficiencies in the brain. So, parang pinapadami niya. Naging effective naman. Nung una, nung hindi pa nagte-take effect, nandun pa rin yung kanyang pagiging suspicious, yung kanyang pag-hallucinate, yung paranoia, nandun pa. Pero afterwards, nakita namin, uy, parang gumaganda ang mood ni mama. So, nag-work yung meds. Pero alam nyo, Doc, up to now, I must tell you, hindi namin binabanggit sa kanya yung word na dementia. Yung word na dementia, hindi ko ginagamit. Sinasabi ko lang, forgetful mama, yung parang hindi ka maging forgetful, o kaya, kailangan mo yung mga meds yan kasi pampaboost ng memory yan. Kasi una, ayaw niya talaga sa pilitan para i-take mo yung meds. Dumating yung point, Doc, sinasabi namin, vitamins yan, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Tama ba yung ginawa namin, Doc? Kasi kung hindi niya, iti-take talaga eh. In a way, yes. Pero at the same time, we also need to be honest sa pasyente. Kasi parang, lalo na kung nakakaintindi sila. Kasi it helps them plan ahead. Although, syempre, naiintindihan namin na pag sinabi mo sa pasyente, you'll have a lot of denial, yung the process of getting a new stubborn diagnosis. Kasi si mama, very stubborn eh. You'll have those situations. Sabi yung time, ngayon, pwede ko nang sabihin na may dementia siya. So, sometimes sila mismo yung magtatanong eh. So, bakit ba ako makalimutin? Kung hindi nagtatanong. Parang for her, Doc, parang normal na. Yung parang hindi siya makakalimutan kasi hindi niya na-realize na natanong niya na. You have a routine. So, routine is very important, di ba? Like, pag gising mo sa umaga, ano mong gagawin? Magsisipilyo. You have a routine or maglalakad sa labas, mag-exercise. Sa hapon, after kumain, maybe may siesta ng konti, then you'll do some activities at home. Those structures are very important and you follow that. The environment has to be palaging ganun versus lipat tayo na lipat ng bahay from one anak to another anak's house. It makes them confused eh. Kasi new environment eh. So change of environment will make them. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.